Mga kabombo, mga Kastar Nation, minarapat ho nating makausap sa pagkakataong ito ang kinatawan mula ho sa lungsod ng Maynila at Chairman ng House Committee on Good Government para tayo'y makibalita na rin sa mga kaganapan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. I-welcome muna natin sa ating programa ang mambabatas mula sa lungsod ng Maynila. Congressman Joel Chua, welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and with me si Bombo Jaira Hangayo. Good morning, Congressman. Hi Bombo Dennis and Bombo Jaira, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Congressman, inaasahan po ba ninyo yung ganun ka-overwhelming na dami ho ng sumang-ayon doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, knowing na talagang mahaba-haba rin ho yung naging paghimay ng inyong tanggapan o ng inyong lupon doon sa mga usapin may kinalaman din dito kay Vice President Sara Duterte? Isa lang ang pagpapatunay dito na ito po talaga ay may sustansya, ito pong articles of impeachment at yung mga kasama po natin ay talaga namang ginagawa lamang po nila ang kanilang constitutional duty. Okay. Congressman, para ho sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, paano ho ba nabuo yung 215 na signatories para ho dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ito ho ba ay instant na nabuo that day o may mga prior na rin ho na commitment yung ilan ho sa mga miyembro ng kapulungan? Well, to be honest with you, nung una pong final ng impeachment complaint, marami na rin talaga ng mga nagtatanong sa amin ng mga kababayan natin. So talagang hindi lamang po ako, lahat po ng mga kongresista ay tinatanong na rin sila ng kanilang mga constituents kung ano po ang magiging aksyon ng Kamara. Subalit yung unang pong impeachment complaint na isinampa po ay naglalaman po ng 23 articles kung hindi po ako nagkakamali. Napakahaba po. Yung pangalawa at pangatlo naman, napakaiksi naman po. Kaya kung ito po ay pagbabasihan ninyo at ito po ay dadaan pa sa committee proceedings o dadaan po ito sa Committee on Justice, baka tapos na po ang Kongreso ay hindi pa po tapos ang hihir dito po sa impeachment na to. Kaya po sabi nila kung mas maganda siguro kung makabalangkas kami ng mapag-aralan to ng maigi, makabalangkas, yung tama lang, yung sakto lang na article na impeachment complaint na nandoon na lahat yung meat. So kaya ito po yung naging resulta. At maganda naman po, dahil ito naman pong ginawa po natin ay House action, ito po ay naayon din po sa rules of procedure ng House of Representatives. Okay, Congressman, may mga katanungan kasing umuusbong, bakit daw umabot pa ng huling araw ng sesyon? Yun pong naging final action dito ng Kamara de Representantes, knowing na as early as last year, meron na hong mga naisumiti na mga impeachment cases. Bali, 3 yung inisyal noon pong nakalipas na taon. So, para ho sa kabatiran ng lahat, bakit ho umabot ng last day ng sesyon yung naturang aksyon o pagtugon dito sa mga reklamo? Well, siyempre kailangan pag-aralan po ito na maigi. Kagaya po nung nabanggit ko kanina, yung una pong articles ay napakahaba po na isinampa, 23 articles po. Kaya nga po kailangan yung articles of impeachment na isasampa ay yung sakto lang. At ito nga po yung nabuo. At sa amin pong palagay, ito naman po ay talagang maayos, substantial, at sakto lang. Hindi po natin masasabi na sobrang haba, hindi rin po natin masasabi na sobrang iksi. Congressman, kahapon ay nagtapos na rin ho yung sesyon ng Upper House, yung Senado. Marami tuloy yung nagsasabi na baka doon na rin po ito magtapos pero sabi naman ng mga kasamahan po ninyo sa Kamara, umpisa pa lang ito dahil bahagi ng proseso. Sa tingin ho ninyo, Congressman, ano ang kumbaga nakikita ho ninyong magiging development dito kahit naka-break ba ang Senado o ang Kongreso ay maaari hong umusad itong naturang pagtalakay sa impeachment case?
Actually, ang bola po ngayon ay nasa Senado na eh. So, yan po ay magiging call po yan ng Senate President kung siya po ay kahit na naka-break, magpapatawag po ng session para po, special session para ito po ay amyendahan o i-adapt yung impeachment rules na magiging gabay po namin habang kami po ay nagkakandak ng impeachment proceedings. At the end of the day, lahat po yan nakadepende po sa Senado, lalong-lalo na po sa Senate President. Okay. Finally, may mga katanungan ho dito dahil siguro may mga interested din na maging bahagi ng prosekusyon. Kukuha din po ba kayo ng mga private prosecutors at papaano ho ang kumbaga magiging mga paghahanda rito ng inyo pong panig dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso? Definitely po, kukuha po ng private prosecutors. It just so happen na kasi kahapon pa lang po kami na-appoint. So sa totoo lang, hindi pa po kami nakakapag-usap, hindi pa po kami nagko-convene. So once na kami po ay mag-convene at malaman na po natin kung ano po yung direksyon na amin pong tatahakin, malalaman din po ninyo yan. Ayan. With that, maraming salamat po Congressman at siguro kami patuloy na makikipag-ugnayan para sa mga development ho ng usapin po na ito. Thank you so much and good morning. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin kinatawan sa lungsod ng Maynila si Congressman Joel Chua at Chairman ng House Committee on Good Government at yan ay tungkol pa rin dito sa usapin ng impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. At nabanggit niya nasa kamay na ng Senado ang bola o ibig sabihin ay nando na sa kanilang posibleng aksyon para ho sa usapin po na ito.